Isang buwan matapos ang madugong engkwentro sa Mamasapano, nakatanggap ng ulat ang lokal na pamahalaan ng Mamasapano na sinunog daw kagabi ang bahay ng teroristang si Zulkifli Binhir alias Marwan. Kasabay nito, nakarinig din daw ng putukan ng mga residente. May nusugo si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Kara, bagaman wala pa rin visual confirmation hanggang sa ngayon ay ilang sources na nga, kabilang na yung lokal na pamahalaan ng Mamasapano sa Maguindanao, ang naglabas na ng impormasyon na 4 na mga bahay sa barangay Tembalcan ang di umano'y sinunog kagabi. Kabilang na rito yung kubo na di umano'y tinirhan ng international terrorist na si Marwan. Nakausap natin sa telepono si Mayor Benzar Ampatuan at ayon sa kanya, bago mag-alas 8 kagabi ay nakatanggap siya ng tawag mula sa barangay captain ng Tembalcan at i-report daw ng kapitan na nasusunog ng mga oras na yon ang dating tinirhan ni Marwan. Hindi raw ito malapitan na presidente ng mga oras na yan dahil hindi umano ay may mga naririnig na putukan sa lugar habang nagaganap ang sunog. Pinapupuntahan na raw ngayon ng alkalde yung lugar para ma-verify at sa ngayon ay wala pa makasabi kung sino ang may gawa ng panununog at nakausap din natin ang ilang opisyal ng Board of Inquiry na narito sa Maguindanao at Cotabato. Mahirap din daw basahin sa ngayon kung ano yung motibo, kung totoo man na sinadya yung pagsunog sa kubo ng napatay na terorista. Pero kanina lamang nakausap natin si Director Magalong, ang hepe ng Board of Inquiry, at sinabi niya na kung totoo man daw o kahit totoo man daw itong naganap na panununog ay wala daw ito magiging impact sa investigasyon na isinasagawa ng Board of Inquiry sa Mamasapano incident. Kara? Okay, yun nga nabanggit mo, no? So at least nakapunta na doon yung Board of Inquiry at naisagawa na nila yung mga kailangan nilang gawin na para dito sa investigasyon before nangyari itong umano'y pagsusunog sa bahay ni Marwan. Cedric, ilarawan mo lang sa amin, ano ba yung situation ngayon dyan sa lugar kung saan malapit nga nakatira itong si Marwan, yung kanyang kubo? Sino ba ang nagko-control ngayon doon sa area na iyan? May mga residente pa bang nakatira sa paligid or talagang totally wala na? Okay, i-clarify muna natin, Kara, ang group mo nila, General Legal Director Magalong, ay hindi nakarating doon sa area ng yung mismong kubo ni Marwan. Kasi ito ay, if I'm not mistaken, siguro mga at least an hour pa nalakad mula doon sa incident, doon sa infamous na ngayon na Ilog at Tulay, kung saan napatay yung maraming miyembro ng 55th SAC. Now, ang tanong mo, Kara, is ano yung situation doon? Yung the mere fact na hindi nakarating yung grupo ng BOI na matataas na opisyal na ito, and of course, obviously, ay napakatindi ng seguridad dahil ang mga 2-star, 3-star general, 2-star general yung mga kasama doon sa BOI. The mere fact na hindi sila nakarating doon ay indication kung gaano ka-delikado yung lugar. Meron tayong mga nakakausap ng mga local officials, mga local police enforcers doon sa lugar. Kung MILS daw yung pag-uusapan, o mga miyembro ng MILS yung pag-uusapan, madali raw ma-coordinate. In fact, alam natin na yung pagpunta ng BOI kahapon is well-coordinated sa miyembro ng MILF. Pero kung pag doon sa mga lugar papasok pa, particular doon sa area na di umanitinirhan ni Marwan, mga miyembro na ng BIFF yung pinag-uusapan daw doon. And definitely, wala kang pwedeng gawing coordination doon sa area na yun. Naalala natin yung report ng kasama natin si Rafi Tima, napasok sila yung lugar. And mga miyembro ng MILF na yung kasama niya, and they had to stay lang, I think mga 20 minutes lang sila nakapag-stay. And they had to leave kasi meron silang mga sightings ng mga armadong grupo na hindi mo na pwedeng i-coordinate, Kara. So kung sinunog itong bahay nung hinihinalang bahay nitong si Marwan, hindi ba ito vital doon sa investigation na isinasagawa ng Board of Inquiry? Bago tayo Kara, nakaharap natin si Director Benjamin Magalong, ang chief ng BOI, at sabi niya, although sila mismo ay wala silang confirmation, pero kung totoo man daw, kahit totoo man daw, wala na raw magiging impact doon sa kanilang investigation. Actually, kahapon daw, balak nilang puntahan, para rin makakuha ng mga additional na mga information. Pero ito naman daw mga impormasyong ito, kasi yung mga coordinates o yung mga photographs ng mga lugar, meron na sila nakuha itong BOI, pero they just wanted to see for themselves yung lugar. So again, sinabi niya, wala na raw impact sa investigation na ginagawa ng BOI kung totoo man na sinunog itong
kubo ni Marwan. So, hindi nila kinoconsider na vital naman itong evidence na ito? Yun ang pagkakaintindi natin na hindi na siya magiging vital. Kasi, ilang linggo na rin naman matapos yung nangyaring yung operation na Exodus. So, I guess it's safe to assume na nakakuha na sila ng mga importanteng pieces of evidence na kailangan nila doon sa lugar na yon. Kaya makaka-move forward itong POI kahit na may ganitong reported na pangyayari, Kara. Cedric, the past days nagkaroon ng tensyon dyan sa lugar na yan, particular coming from the BIFF. Ngayon ba, mas tumahimik ba ang sitwasyon or patuloy pa rin itong mga tensyon na nararamdaman dyan? Kung ang pag-uusapan natin, Kara, yung mga residente ng Pikit sa Cotabato at yung mga residente ng Pagalungan sa Maguindanao, nakabalik na sila. Sabi ng sources natin, doon mula sa yung battalion commander ng 17th Infantry Battalion. Today, ngayong araw na ito, expected daw na marami na, if not lahat ng mga residente ay makakabalik na. Yung clearing operations na ginawa ng Army nung isang araw ay para masiguro na babalik sa normal na. Kung yun ang pagbabasihan natin, ay balik sa normal na yung sitwasyon. Ang problema dyan, Kara, yung mga sumugod na miyembro ng BIF doon sa area na yon, nung sila ay napaatras, isa sa mga posible nilang puntahan na area is bumalik doon sa kanilang baluarte, so to speak, doon sa Mama sa Pano sa Maguindanao. So, yun yung isang naging concern, especially mga miyembro ng BOI ay dumating o nagpunta. Baka yun yung binantayan kahapon dahil iniwasan na magkaroon ng tension dahil posibleng nandun ulit sa area yun yung mga miyembro ng BIFF, Kara. So, I suppose yung mga residente ng Mama sa Pano, nakabalik na ba sila o hindi pa sila nakakabalik sa kanilang mga tahanan? Kung ang hinala nga o ang teorya ay posibleng bumalik dyan sa Mama sa Pano itong mga BIFF na nagkalat noon. Yeah, si Mayor Benzer Ampatuan na Kara, sinabi niya normal na rin daw yung situation nila doon sa yung sitwasyon, meaning nakabalik na yung mga residente. Although kakailanganin pa rin talaga ng psychosocial intervention o tulong mula sa lokal na pamahalaan. We have to remember kasi, Kara, napakalawak nung area. Right. Yung lugar kung saan pinaniniwalaan nakatira si Marwan, na pinaniniwalaan din na hawak ng BIFF, masyado na daw itong malayo dun sa mga residente para maging affected pa sila kung sakasakali man na may mga BIFF na dumating bumalik dun sa lugar. Although sinabi ni Mayor Benzer Ampatuan na meron silang sightings pero hindi raw sila naniniwala na naglalagi sa ngayon. Siguro dumaan lang yung mga miyembro ng BIFF and then pumunta sa ibang lugar. Kara. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.